Magandang umaga po mga kapatid. Papatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng ating Church Constitution para po sa kapakanan po ng mga bisita natin at mga kapatid po natin na muli po nating nakasama ngayon after several months, yung iba year pa natin na hindi nakasama. Nag-aaral po tayo ng ating Church Constitution. Ito po yung constitution na ginagamit po ng Perseverance Reformed Baptist Church, adopted mula sa sending church natin, ang Moonwalk Community Bible Church. At kaya po natin ito pinag-aaralan. Una, para maintindihan natin yung order sa ating iglesia, and clarification muli, babanggitin ko, hindi po natin to pinapantay sa Biblia. Ang Biblia po ang ultimate authority of life and faith ng bawat mananampalataya. Pero ginagamit po natin ang ating confession of faith bilang balangkas ng lahat ng paniniwala natin na tinuturo ng Biblia, at ginagamit din po natin ang ating church constitution para sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob po ng ating iglesia. Ngayon po, nandito na tayo sa Article 7. Kung naalala po ninyo, last Lord's Day, Sunday School, pinag-aralan po natin yung excommunication and restoration. Natapos na po tayo sa ating formative church discipline. Natapos na rin tayo sa study natin ng corrective church discipline doon po sa Article 6. So, nasa Article 7 na po tayo. Tulungan tayo nawa ng Panginoon sa ating study today. So, ito po yung ating outline patungkol sa church ordinances. Una, general statement. Pangalawa, yung baptism, Lord's Supper, then lastly, yung child dedication. At nawa po hawak natin yung mga hard copy natin ng ating church constitution. Kung wala naman, pwede po tayong gumamit ng soft copy. Yung mga gusto pong magkaroon ng hard copy ng ating church constitution, pwede po ninyong i-approach si Brother Emil sa likod. Nasa kanya po yung mga copy. So ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. So unahin po natin yung general statement ng ating constitution. Sabi po sa ating general statement, there are two ordinances of special significance that our Lord has commanded us to observe, namely, baptism and the Lord's Supper. These are sometimes referred to as sacraments. Neither of them has saving merit, nor is any grace imparted to the recipient through the mere physical act of being immersed in the water of baptism or partaking of the bread and the cup of the Lord's Supper. These ordinances are not means of special grace, but they are special means of grace and powerful aids to the faith of believers who participate in them. So, malaman at mahaba po yung portion na ito. Tignan natin ano yung tinuturo, anong ibig sabihin ng ating general statement sa Article 7. Una, sagutin natin yung tanong, what are the ordinances? Kasi ito po yung sinik na sagutin ng general statement. According po sa general statement ng ating Constitution, there are only two ordinances, baptism and the Lord's Supper. Ngayon, kung napansin nyo po, balikan natin. Sabi dito, these are sometimes referred to as sacraments. Minsan, pinapatukuyan sila bilang sakramento. Hindi naman po tayo against sa termino ng sakramento, pero hindi po kasi sacrament yung word na ginamit sa ating Confession of Faith. Sa London Baptist Confession of Faith, hindi niya po ginamit yung word na sacrament. Ang ginamit po ng ating mga drafters ay yung salitang ordinance. Hindi naman po mali yung salitang sacrament kasi ibig sabihin po ng sakramento, ibig sabihin po nun ay sign, senyales o sagisag. Yun po ang ibig sabihin nun, wala namang mali dun sa term. The only reason kung bakit yung mga drafters po ng ating Confession of Faith hindi ginamit yung salitang sacrament para po mag-defer doon sa view ng Roman Catholics. Kasi tinawag po nilang sacraments yung baptism and Lord's Supper, meron pang dagdag na 5. So meron silang 7 sacraments. So hindi po natin inadapt yung language na yon para yung mga magbabasa ng Confession of Faith, hindi sila malito. Alam nila na hindi sacrament ng Roman Catholic yung pinatutunguhan, so ginamit nila yung word na ordinance.
Yung sacrament kasi, yung word niya mismo, ibig sabihin nun senyales o sagisag. Pag sinabi namang ordinance, di ba, ordinansa, galing yan sa root word na order o inutos. So mas nagstick po yung ating confession of faith at yung ating constitution sa language na ordinance. So ibig sabihin, meron lang dalawang pinag-utos si Hesus Kristo na ating ipapanatili hanggang sa panahon natin ngayon. Una dyan, yung baptism. Basahin natin yung Matthew 28 verses 19 to 20. Sabi po ng Matthew 28 verses 19 to 20, ito po yung Great Commission ni Hesus Kristo. Bago siya umakyat sa kanyang Ama sa langit, nagbigay siya ng utos sa kanyang mga disipulo na iniwan dito sa lupa. Sabi niya, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Verse 20, "Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." So malinaw na inutos ni Hesus Kristo to go therefore and preach the gospel to all nations, baptizing them. So malinaw na ordinansa siya, isa siyang order from Christ Himself. Pangalawa dyan, ay yung Lord's Supper. Tawag ng iba, Santa Cena o Banal na Hapunan. Sabi po dito sa Luke 22, verse 19 to 20. Luke 22, 19 to 20, sinabi po, "And he took bread," si Kristo yung tinutukoy dito ni Lucas, "and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.' And likewise the cup, after they had eaten, saying, 'This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood.'" And yung mga sumunod na verse yan, again, sinabi na "Do this in remembrance of me." Sinabi po ni Hesus Kristo. So mayroon siyang word na "do this." Sa Matthew 28, sinabi niya, "Go therefore and preach the gospel, baptizing them." Malinaw na imperative, utos siya. Dito naman sa Luke 22, sinabi mismo ni Hesus Kristo, "Do this." Ibig sabihin, imperative, utos siya, therefore, ordinance po ito. Bukod po sa dalawang ito, wala na po tayong makikitang ordinansa na tinatag ni Hesus Kristo. Dahil nga po, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung ibang mga samahan, meron po silang iba't ibang sakramento, umabot pa ng 7, kasama yung holy rites, matrimony, penance, so on and so forth. Ayun po yung pinangahawakan ng mga Romano Katoliko. Pero hindi tayo kumbinsido mula sa scripture na merong 7 na sakramento, meron lamang pong 2 sakramento na tinuturo ang Biblia. Ngayon, sunod natin sagutin, what are these ordinances? Kung ang ordinance na makikita natin sa Bagong Tipan ay bautismo at banal na hapunan, ano po yung bautismo at banal na hapunan? Ano po yung kanilang nature? Ano yung kanilang identity? These ordinances are not means of special grace, but they are special means of grace. So hindi po sila paraan para makakuha ng special na grasya mula sa Diyos, but rather they are special means of grace. Mga kapatid, di ba, may dalawang setting yung means of grace. Pag sinabi nating means of grace, clarification lang, ito yung mga kapamamaraanan ng Diyos kung paano siya maggagawad ng grasya sa isang mananampalataya tungo sa ikalalago niya. Mga kapamamaraanan ng Diyos kung paano siya maggagawad ng grasya sa isang mananampalataya tungo sa kanyang ikalalago. Meron dalawang setting yan. We can do it privately, we can do it corporately. Pag sinabi nating private means of grace, ito yung mga graces, means of grace, na pwede nating i-afford sa sarili natin. Katulad ng personal prayer, personal Bible reading, pag-awit ng hymno. These are means of grace na pwede nating gawin on our own. Yung pangalawang setting po ng mga means of grace, yung corporate means of grace. Ito pong ginagawa natin, yung hearing, the teaching and preaching of the word. Corporate po natin to ginagawa. Nakakatawa naman po kung nagpipreach ako sa sarili kong kwarto, ang kausap ko doon, yung mga pundat unan. Siyempre, kung magpipreach ako, dapat ang kausap ko, mga kaluluwa, mga tao. So ang preaching, hearing the word of God, corporately siya ginagawa. And yung Lord's Supper and baptism, hindi po natin to kayang gawin sa sarili natin. Sino pong ibabaptize natin? Kung tayo magpapabaptize, sino magbabaptize sa atin? So hindi natin to kayang gawin on our own.
kailangan natin to gawin corporately. Same yan sa Lord's Supper. So, yung setting ng means of grace, merong private, meron ding corporate or public means of grace. At isa pa, pag sinabi nating means of grace, bukod dun sa kanyang setting, yung nature. Meron pong ordinary means of grace. Yung pag sinabi nating ordinary means of grace, these are means of grace na pwede nating i-afford on a normal basis. Prayer, reading the Bible, fellowship, preaching of the word. Kumbaga accessible siya sa atin, right? Yun po yung ordinary. May mga naghahanap extraordinary means of grace, yung pagbuhay sa mga patay, miracles, at kung ano-ano pa, speaking in tongues, divine intervention. Tawag dyan extraordinary means of grace. Hindi tayo naniniwala na dapat nating i-pursue yan. Dapat nating i-pursue po ay yung mga ordinary means of grace. Pero meron pong type ng grace na hindi siya ordinary, hindi rin siya extraordinary. Okay? So again, sinabi ko kanina, may ordinary means of grace, meron ding extraordinary means of grace. Meron pong grace in between, yung tinatawag nating special means of grace. Hindi siya ordinary kasi hindi siya accessible lagi. Hindi mo siya pwedeng i-afford palagi. Hindi rin siya extraordinary kasi wala namang extraordinary doon eh. Ano po yung special means of grace na yon? Yun po yung Lord's Supper tsaka baptism. Hindi sila extraordinary and at the same time, hindi sila ordinary, meaning hindi sila laging accessible. So they are special means of grace, itong dalawa na to. Pero, just because they are special means of grace, hindi po ibig sabihin na merong special grace sa kanila. Pag sinabi kasi nating special grace, pumapasok na tayo sa superstition. Di ba? Yun ang paniniwala ng mga Roman Catholic na yung pare, pag hinawakan niya yung kopa at yung tinapay at dinalangin niya yun, tinaas niya sa Diyos, nagiging literal na dugo at katawan ni Jesucristo. Tawag doon transubstantiation. Pinag-aralan natin to 4 months ago, kung naaalala ninyo, doon sa study natin ng Lord's Supper, meaning and manner. So transubstantiation, so magically, in a very mystical way, nagiging literal na dugo at katawan ni Jesucristo yung bread and wine. Hindi po tayo naniniwala roon. Naniniwala tayo na yung composition ng bread and wine nananatiling nandun, pero in a very real sense, yung tinatawag nating sacramental union, present po doon sa elements ng bread and wine. Hindi po tayo nakakatanggap ng espesyal na grasya pag kumakain tayo ng Lord's Supper at nakaka-witness ng baptism. Hindi po. Special means of grace sila, pero in themselves, wala po silang special na grasyang kayang ibigay. Na kung hindi ka nag-Lord's Supper, medyo lowball Christian ka lang, pero kung naglo-Lord's Supper ka lagi, para kang special Christian, nasa higher tier ka kasi mas exposed ka sa special grace, hindi po. Merong illustration si Pastor Noel Espinosa sa lecture niya rito na magandang illustration. Sinabi niya, halimbawa yung tubo ng tubig. 'Di ba yung mga water pipe, yung kulay blue? Hindi sila pinagmumulan ng tubig, tama? Daluyan sila ng tubig. Pati yung gripo, daluyan ng tubig yon. Pero hindi natin sasabihin na yung tubig galing sa gripo. Merong pinaka-source yon, dumadaloy lang sa kanila para magamit natin. Tignan natin itong baptism and Lord's Supper na parang mga daluyan lang ng tubig, mga water pipes at gripo lang. Hindi sila pinagmumula ng grasya mismo. Diyos ang pinagmumula ng grasya. Pero ito yung means ng Diyos para yung grasya ma-deliver sa atin in the same way na merong water source, dinadaluyan lang yung mga tubo at mga gripo para yung tubig pumunta sa atin. Pero kahit baklasin mo yung gripo, buksan mo yung walang lalabas sa tubig doon pag tinanggal mo siya doon sa source. So, again, hindi po sila means of special grace, but they are special means of grace. Nawa, naging malinaw sa atin yung distinction ng dalawang yan. So, yun yung ating general statement. Punta tayo dun sa pangalawa. Baptism. Sabi ng ating constitution patungkol po sa baptism, only confessed disciples of our Lord Jesus Christ are proper candidates for baptism, and all such persons should be baptized and joined to a local church. Since baptism is the God-ordained sign of one's personal union with Christ in His death, burial, and resurrection, and the door of entrance into the local church, we shall receive into the membership of the church only those who have been baptized in the biblical manner, which is by immersion
and into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. As the initiatory ordinance, this should be observed only once by each believer. So, tignan din natin mga kapatid anong ibig sabihin ng ating constitution rito. So, mayroon tayong apat na titignan. Tignan natin yung person, purpose, principle, and prevalence ng baptism. Unahin natin yung person. Sino po yung dapat tumanggap ng baptism? Okay, na-establish natin, baptism and Lord's Supper, ang only two ordinances na binigay sa atin ni Jesucristo. Now, sino yung recipient? Sino yung person na dapat tumanggap ng baptism? Sabi po natin Constitution and ng Scripture, those who profess faith in Christ after believing the gospel. Pansinin natin yung word, after, hindi before. Kasi po, mga kapatid, tandaan natin itong phrase na to. Baptism is the outward expression of an inward reality. Baptism is an outward expression of an inward reality. Meron ng katotohanan sa loob, nananiwala na siya kay Jesus, so i-express niya yun outwardly by baptism. Ang nangyayari kasi, baliktad. Ang nangyayari po sa iba, yung mga naniniwala ng infant baptism, nandiyan yung mga kapatid nating Lutheran, nandiyan yung mga Congregationalist and Presbyterian, mga Anglicans, naniniwala sila na baptism is an act of faith. So kahit wala pa yung inward reality, as an act of faith, that you are looking forward na yung anak natin ay mananampalataya sa Diyos, ibabautismohan natin, as an act of faith na someday mananampalataya sila. Again, baliktad yun mga kapatid, para ka nagsuot ng t-shirt na baliktad. Kasi, outward expression siya ng realidad na mismo. Okay? Kung wala pa yung realidad, wala pa dapat outward expression. Ang nangyayari, meron ng outward expression in the hopes na mangyayari yung inward reality. Hindi po ganoon ang nakikita natin pagtuturo ng Scripture. Ang baptism, outward expression siya dahil nanampalataya na talaga yung tao. Hindi po siya act of faith. Kasi yun ang argument ng mga Presbyterian eh. So, you're living by works. Kailangan may proof ka bago mo bautismohan. You're not living by faith. Akala ko ba we're tasked to live by faith and not by sight, not by proof? Hindi po eh. Kasi malinaw yung sinasabi ng Scripture, lalong-lalo sa Acts chapter 2, verse 37 to 41, sino yung binautismohan? Nung nag-preach si Pedro sa Pentecost, di ba yung mga nabautismohan, yung nanampalataya. Out of the 300,000 na audience ng Pentecost, 3,000 lang ang nabautismohan dahil 3,000 lang ang nag-repent. Kaya nga sabi ni Peter, repent and be baptized. So hindi pwedeng bautismohan kung walang repentance. And how can an infant repent of his or her sin kung hindi nga siya nakakaunawa pa ng mga bagay-bagay? So it's impossible for the infant na manampalataya sa Panginoon. So therefore, hindi natin conviction na bautismohan ng bata. Isa po ito sa ating core distinctive as Baptist, not just Reformed Baptist. So yan po yung person, ang recipient ng baptism, yung totoong nanampalataya kay Jesucristo. There are cases na pwedeng mabautismohan natin, yun pala false convert, pero hindi natin yung ginagawa intentionally. Hindi natin yung ginagawa intentionally. Accidentally lang natin yung ginagawa or nagagawa. Pangalawa, tingnan natin yung purpose. Ano yung purpose ng baptism? Purpose niya is a sign of union with Christ according to Romans 6:3-4 and sacrament of initiation according to Acts chapter 2 verse 41. Una nating tignan yung sinabi dito sa Romans 6:3-4. Sinabi ni Apostol Pablo, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Sabi sa verse 3, yung mga nabautismuhan daw kay Jesucristo, nakiisa kay Jesucristo sa kanyang kamatayan. So meron tayong union with Christ. Sinyalis ito, hindi literally na kailangan din nating mapako sa krus, pero by our baptism, as a sign, as a symbol, na nakikiisa po tayo sa kamatayan ni Jesucristo. At sinabi sa Acts chapter 2 verse 41, so those who received His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Sacrament of initiation.
Di ba po sa mga fraternity, sila yung madalas gumamit ng word na may initiation dyan. Ibig sabihin, bago ka makasanib sa fraternity, kailangan mong ipadel, kailangan mong dumaan ng mga initiation rites nila para makapasok. Ganon din po yung baptism. So, wala naman tayong violence na ini-employ rito. Pero sa baptism, hindi ka pwede maging member ng isang church kung hindi ka nabautismuhan. Why? Kasi sacrament of initiation ito. Doon po sa Acts 2, after nilang marinig ang preaching ni Peter, na nadagdag sila sa iglesia after nilang magpabaptize. Hindi sila nadagdag muna sa iglesia, tsaka sila nagpabautismo. Hindi po. Nagpabautismo sila, tsaka sila nadagdag sa kalipunan ng mga mananampalataya. At mga kapatid, no, kahit magbautismo tayo ng isang tao na hindi pa pala mananampalataya, kasi may nangyari pong ganito na akala niya mananampalataya na siya, nagpabautismo siya. Tapos naging membro siya ng church. After some time, tsaka niya na-realize na hindi pa pala siya mananampalataya nun. After a year, doon lang siya totoong nanampalataya kay Jesucristo. So na-convince siya na magpabautismo uli. Kasi kailangan pong mauna ang pananampalataya bago ang bautismo. So kahit nagpabautismo pa po tayo, kung wala yung inward reality, wala yung tunay na pananampalataya sa atin, wala pong meaning. Wala pong pakikiisa sa buhay at kamatayan ni Jesucristo yung ginawa nating bautismo. Halimbawa nito mga kapatid, alam niyo po sa probinsya, baka meron sa inyo na galing ng Pangasinan o mga bandang norte, Pampanga, Pangasinan o nagagawi doon. Mapapansin niyo po yung mga bahay doon. Kasi dati nagmi-mission po kami sa Pangasinan. Yung mga bahay, napansin ko, may mga, para sila may mga lapidang itim na nakadikit sa mga pader nila sa labas. Tapos sa lapida na itim na yon nakalagay kung yung pangalan ng anak nila tsaka yung natapos. So parang proud sila. May nakapansin po sa inyo noon. Halimbawa yung bahay nung isa naming tita, namin ni Sis Jessica, may 3 plaka. Kasi 3 anak niya yung napatapos. Isang engineer, isang nag-aaral ng law, tapos may isa pa namin pinsa, kalimutan ko yung degree niya. So may 3 plaka doon na kulay itim. Bawat bahay na may nakapagpatapos ng anak, nandun yon as a sign, o as a proof na meron silang anak na nakapagpatapos ng ganong degree. Now, pwede kong gawin yun kahit wala pa akong anak na napatapos Pwede ko siyang idikit sa bahay, magpagawa ko nun. Wala namang against sa batas nun Pero, walang realidad, right? Pwede ko siyang gawin, may appearance, may yung mga taong hindi ako kilala, isipin nila na kapag patapos talaga ako ng anak, dahil nakalagay sa harap ng bahay ko, pero walang reality. So, ganun din po yung baptism, mga kapatid. Kung nagpabautismo tayo, pero hindi pa po tayo mananampalataya, it is but a sign. Yung illustration nga na ginamit ni Pastor Clyde, para yung isang tao daw na nagpabautismo, pero hindi pa pala mananampalataya, para siyang nagsusuot ng singsing sa kanyang left hand, sa kanyang ring finger, pero single pala siya. So, pwede niyang paniwalain yung mga tao na hindi siya kilala na married na siya kasi may singsing siya dito. Pero wala namang realidad yun. Alam niya mismo na hindi naman siya married. So, ganun din mga kapatid, kahit magpabautismo tayo, kung hiwalay tayo kay Kristo, wala po itong meaning. Dahil nga, ang purpose ng bautismo, union with Christ, at sacrament of initiation para makapasok tayo sa kanyang iglesia. So yun po yung purpose. Tingnan natin pangatlo, yung principle. Yung principle po ng ating constitution patungkol sa bautismo. Sabi, we will only accept into the membership those who were baptized by immersion. Yan po muna yung pansinin natin. Tsaka na yung latter part ng sentence. We will only accept into the membership those who were baptized by immersion. Ito yung conviction, brethren, ng ating constitution. So halimbawa, meron tayong maging aplikante sa membership. Applicant sa atin sa membership, tapos na-convince tayo sa testimony niya, sa validity ng kanyang testimony, nakita natin na talagang by the testimony of the scripture, nasa state siya ng grace and salvation, so we are persuaded na tanggapin siya sa membership. Pero, hindi siya nabautismuhan as an adult. Ayaw niya nang magpabautismo kasi nabautismuhan na siya nung 3 months old siya. Dapat ba natin siyang tanggapin sa membership? Ang conviction po ng ating constitution at conviction din natin as a church, the answer is no. Why? Kasi,
hindi po tama yung mode ng baptism na natanggap niya. Hindi po tama yung mode. Naniniwala tayo na meron lang isang mode ng baptism. It is through immersion. Yun po yung ibig sabihin mismo ng Greek word na baptizo. It is to immerse, ilubog. Kaya may mga nagpa-practice, yung bata ay ilalagay ng tagilid, tapos bubudburan ng tubig sa ulo. Hindi po tayo naniniwala doon kasi yung practice ng baptism is immersion. Tandaan natin, it is a picture of Christ nung siya'y nalibing at na bumangon muli mula sa mga patay. So pag tayo nilubog sa tubig, it is as though we are dying to ourselves, tapos nabubuhay tayo kay Hesukristo. Senyales ng kanyang resurrection. So again, yun doon sa life and death ni Hesukristo. So kung by sprinkling, yung iba 400 years ago ang ginagawa, nagbabasa ng tela, tapos pupuna sa mukha at sa ulo, baptism na yon. So, hindi tayo naniniwala doon. May one mode lang na valid sa scripture, it is through immersion. So, again, balik tayo doon sa situation. Kung mag-a-apply siya sa membership, pero nabautismuhan siya via sprinkling nung 3 years old siya, hindi tayo mako-convince na tanggapin siya sa membership unless papayag siya na mabautismuhan siya via immersion dahil yun ang valid. So, yun yung una, we will only accept the membership into the membership, those who were baptized by immersion. Tingnan natin yung sumunod. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May one time, papunta po ako ng Manila, dun sa dorm namin, galing ako ng Caloocan. Sumakay ako ng taxi kasama yung aking kapatid. Yung taxi driver, may pinakikinggan siyang radio station. Tapos, religious radio station siya. So, ako, galing akong church nun. So, in-interview ko siya tungkol sa faith niya. Kunento niya na yung church nila, born again Christian daw. Pero, hindi daw sila nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan lang ni Hesukristo. Kasi, in-isolate nila yung verse na, be baptized in the name of Jesus. In-isolate nila yon sa word mismo ng ibang passages na kailangan natin mabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, and ng Espiritu Santo. Ngayon, kung may magpapamember sa atin, sasabihin niya na nabautismuhan siya sa pangalan lang ng anak, sa pangalan lang ni Jesus, hindi ng Diyos Ama at Banal na Espiritu Santo, kahit immersion pa yung kanyang bautismo, kahit na naniniwala siya na convert na siya noon, dahil hindi niya kinikilala na yung bautismo niya ay union sa triune Jehovah, God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, again, hindi natin siya tatanggapin sa membership. Dapat yung kanyang profession ng kanyang bautismo ay nabautismuhan siya sa pangalan ng anak, ng Ama at ng Banal na Espiritu. Pag pinansin natin yung Greek word po ng verse 9, of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, may mga nababautismo of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po yun yung proper language ng scripture. Merong definite article na of. Kasi each person ang tinutukoy, nakikiisa doon sa bautismo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May emphasis yung original language dyan kasi pinapakita yung participation mismo, yung kamay mismo ng Diyos na nandun sa bautismo. Kaya it's very vital na nabautismohan ng isang tao in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, yun ang ating conviction, yun ang ating principle. Lastly, prevalence. Gaano kadalas? Gaano ka-frequent kailangan bautismuhan? Dapat ba every other year? Every year? Sabi po natin Constitution, once. Dahil nga po, sacrament of initiation po siya. Ito po yung sakramento na patunay na pumapasok ka sa loob ng isang lokal na iglesia. So therefore, isang beses lang po siya. As long as valid, biblical yung inyong bautismo, then there's no need na ulitin po siya. So yun yung baptism. Punta tayo sa ikatlo. Tignan natin yung pangatlo, Lord's Supper. So, baptism, now Lord's Supper, sabi ng ating Constitution. The Lord's Supper, as the supper of remembrance, yung kanina, for initiation siya, di ba? Ito naman, remembrance daw. As the supper of remembrance of our Lord's death is to be celebrated frequently by the assembled church. Normally, this shall be on the first Lord's Day of each month. In order to maintain the purity of the ordinance, the elders will faithfully seek to determine that only true believers who are members in good standing of an evangelical church
are admitted to the table. Again, tignan natin yung apat na bagay dito sa Lord's Supper. Tignan natin yung person, purpose, principle, and prevalence. Kagaya nung tinignan natin sa bautismo. Tignan natin yung person. Sino yung valid na tumanggap po maging participant ng Lord's Supper? The answer is believer po. Dapat mananampalataya. Member of a gospel church in good standing. Ibig sabihin, hindi siya membro lang ng any other church. Halimbawa, yung church na yun, Seventh-day Adventist kasi church daw. Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Hindi natin tinatanggap kasi they are not a gospel church. They're not even a church by any stretch of definition. Kaya, hindi natin sila papayagang mag-partake kahit dumalo po sila sa ating pagtitipon. Dahil ang partakers ng Lord's Supper, yung person involved rito, ay mga mananampalataya ni Hesukristo. Hindi po ng ibang mga tao o ng appointed Son of God. Member po, mananampalataya ng Son of God ni Hesukristo na membro sa isang gospel church in good standing. So, kahit sabihin pa ng tao na believer naman ako pero hindi ako member ng any church. So, hindi po natin sila pinapayagan. Again, hindi po tayo open communion, mga kapatid. Napag-aralan na natin to 4 months ago. Hindi natin pinapayagan kahit na sino kasi ayaw natin silang mapahamak. Pag binigyan natin sila ng Lord's Supper in a wrong manner, pinapahamak natin yung kaluluwa nung tumatanggap. Ayaw po natin nun. At isa pa, niyuyurakan natin yung Lord's Supper. Para lang siya sa mga nakipag-isa kay Jesus. So, hindi natin siya binibigay kahit na kanino. So, believers lamang, dapat member po ng local church. May commitment. And hindi lang basta member ng local church, dapat in good standing. Kahit mananampalataya pa siya, kahit membro pa siya ng local church, pero under discipline pala siya doon. Kaya dito muna siya dumadalo. Nakasuspend yung membership niya. So therefore, hindi siya good standing. Hindi natin siya mapagbibigyan ng Lord's Supper. Kasi kagaya nung sa pinag-aralan natin sa Article 6, isa po sa charges ng suspension ng membership, ibabar natin siya, i-restrict natin siya na tumanggap po ng Lord's Supper. So yun po ang person na valid for Lord's Supper. Now, ano po yung purpose ng Lord's Supper? Purpose po nito, to remember the cross of Christ. Sacrament po siya of remembrance. Kagaya po ng sinabi sa 1 Corinthians, tignan natin yung 1 Corinthians 11 to 23. 1 Corinthians 11, 23 to 25, For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, proclamation po ito ng death ni Hesukristo. At kailan tayo matatapos? Until He comes, sabi ni sabi ni Pablo. Until He comes, kailangan natin itong gawin para mapaalala sa atin yung ginawa ni Hesukristo. Again, kung babalikan natin yung lesson natin, mga kapatid, meron tayong 5 senses, right? Meron din tayong intellect, meron tayong will, meron tayong heart, meron tayong motivation. Yung gospel preaching, it appeals to our will, to our intellect. Pero ito pong, yung presentation ng gospel, it appeals to our intellect, to our affection, to our will, to our heart. Pero yung Lord's Supper and baptism, physical gospel siya. Nag-a-appeal siya sa ating mata, sa ating tenga, sa ating pang-amoy, sa ating panlasa, sa ating pandama. So sa 5 senses, nasasatisfy po ng physical gospel. Kaya tuwing dumadalo tayo ng pagtitipon, may preaching of the word at merong offer ng Lord's Supper and baptism. Yung complete senses ng tao, kasama yung kanyang will, yung kanyang heart, lahat po yun ay na-occupy, na-overwhelm ng realities of the gospel. Kaya napakaganda tuwing ito'y inaalala ng mga mananampalataya. So hindi po ito, again, nagagawad ng special grace.
ito po ay pag-alala sa ginawa ni Hesukristo sa mga ginawa ni Hesukristo para sa atin. At bakit natin kailangang ipaalala? Dahil mabilis po tayong makalimot. Kaya ito binigay ni Jesus para hindi natin malimutan kung ano yung ginawa niya sa krus. So ano po yung principle ng ating Lord's Supper? Principle natin, to be done as a corporate church. Dapat po natin itong alalahanin bilang isang corporate church. Kaya po sinabi ni Jesus kanina, sa kinote ni Pablo mula dun sa binasa natin sa 1 Corinthians 11:25-26, sabi, in the same manner, he also took the cup after supper, saying, the cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. The context po na tinutukoy ito ni Pablo ay sa context ng isang local church. Tandaan natin na sinabi niya ito mismo sa iglesia sa Corinto. Kaya hindi po tayo convinced na pwede itong gawin individually. May nagtanong po dun sa lesson natin 4 months ago, yung conviction po nila John Piper, na pag meron daw silang membro na nasa ospital, pumupunta sila dun sa membro nila sa ospital at nagbibigay sila ng Lord's Supper para hindi daw ma-restrict yung member na yon dahil providentially hindered siya. Nagtinanong ako kung valid ba yon, kung nakikita ko bang valid. Sinabi ko hindi. Kasi yung context ng Lord's Supper, given siya ni Christ corporately. Ginagawa siya ng isang iglesyang nagkakatipon. Isa yun sa consequences ng providential hindrance, pero hindi natin pwedeng baliin yung scripture para lang masatisfy ang iilan. Hindi, as much as we want to be charitable, kailangan nating, ang priority natin, kailangan maging faithful tayo sa scripture. So therefore, convinced tayo that the Lord's Supper must be done as a corporate church. Now, gaano kadalas? Gaano kadalas tayo dapat na mag-Lord's Supper? Once din ba? Once a month ba? Once every year? Every week ba natin to kailangan gawin? Anong sagot ng ating constitution? Sabi niya, frequent. Yan din sinabi sa 1 Corinthians 11:25-26. For as often, sinabi ng scripture. Pansinin natin, yung ating constitution, balik lang tayo. Sabi dito, is to be celebrated frequently by the assembled church. So may provision yung ating constitution to do it frequently, right? So madalas. So gaano kadalas? In-exegete niya, sinabi, normally this shall be on the first Lord's Day of each month. So pwedeng magkaroon tayo ng conviction na gawin siyang weekly. Kung gano'n ang magiging conviction natin, we have to amend this. Kasi kahit merong parang equalizing word pa na normally, na pwede, ito yung normal, pero pwede rin. Parang ganun yung language, pero we have to be explicit. Kung magmumove tayo sa conviction to do the Lord's Day weekly, then we have to amend this portion ng ating constitution dahil yung explicit na provision ng ating constitution ay first Lord's Day of the week. So yun po yung apat, person, purpose, principle, and prevalence ng Lord's Supper. Punta na tayo sa pang-apat. Child dedication. Sabi ng ating constitution, as the scriptures neither command nor provide an example of child or infant dedications for the New Testament church, such will not be practiced in this church. The danger of such a practice is not in what is done, for there is no harm in praying for children and so bringing them to Jesus. Rather, the danger is in introducing into the church a practice with all the appearance of an ordinance or sacrament which Christ the head has not authorized or commanded. Invariably, the custom will result in superstitious minds concluding that some special grace is conveyed to the child by virtue of such a service in the church of Christ. Lengthy, pero i-breakdown natin mga kapatid. Bakit natin nire-reject ang child dedication? Kasi ito yung sinabi ng ating constitution eh. Sabi ng constitution natin, dahil daw sa lack ng New Testament proof, such will not be practiced in this church. So, why do we reject child dedication? Unang reason, dahil po sa absence of biblical warrant. Wala tayong makitang biblical warrant. Ito po yung tinatawag ng iba na binyag. Diba yung ginagawa na bago mag 1-year-old yung bata, minsan lumalampas na ng 1-year-old, pinapabinyagan sa iglesia
O sa Roman Catholic, meron pa silang certificate, merong binyag na nangyayari. Wala po kasing niyang practice sa New Testament. Kahit anong baliktad po natin, wala tayong makikita sa scripture na practice ng binyag or child dedication. Absent po yan sa scripture. At wala rin po yung utos. Ni utos po eh. Hindi lang sa walang nag-practice, wala tayong makikitang utos ni Jesus o ng mga apostol na i-dedicate ang bata sa simbahan. Wala po tayong makikita. So wala rin siyang example sa New Testament. And pangatlo, it flows from our conviction of the regulative principle of worship. Baka po may nagtatanong ano yung regulative principle of worship. Meron pong dalawang philosophy sa pag-approach ng worship sa scripture. Merong isa yung tinatawag na normative principle of worship. Pag sinabing normative principle of worship, basta hindi pinagbawal ng Bible, pwede gawin. Yun yung belief. Hindi naman pinagbawal ang binyag, ang child dedication, pwede yang gawin. Hindi po tayo convinced sa philosophy na yan. Naniniwala tayo sa regulative principle of worship. Ibig sabihin, kung ano lang yung sinabi ng scripture, yun lang ang gagawin. Just because hindi sinabi, pwede nang gawin. So, kung ano lang yung inutos, ilang gagawin natin, at malinaw na wala pong conviction ng scripture sa child dedication, therefore, hindi tayo konbinsido sa pagbibinyag. Pangalawang reason, bakit natin nare-reject? The dangers it can bring. Yung mga kapahamakan na mga maling kaisipan na pwedeng madala sa atin ng paniniwala sa child dedication. Una, pwede po itong maging gateway to more unbiblical practices. Tandaan natin mga kapatid, yung ating philosophy sa pag-hold ng sola scriptura, ng scripture alone, one step paalis ng sola scriptura, slippery slope na po yan. Hindi po patag. Pag umalis ka sa sola scriptura, isang hakbang lang, madudulas po tayo. Sunod-sunod na po yan. So pag nagpasok tayo ng isang unbiblical belief, kagaya ng child dedication, what's next? Niniwala na rin tayo na dapat natin gawin sa church yung washing of the feet. Ano pa? Huwag tayo magpapaputol ng buhok. Yung mga babae, dapat yung palda nila, dapat lampas tuhod. Yung mga lalaki, may color coding, may dress code, may certain itsura ng gupit. So, ang dami na pong unbiblical practices na papasok dahil nagpapasok tayo ng isa. Kasi, sino magdodraw ng line? Saan linang pwede at hindi pwedeng gawin kung hindi tayo regulative principle of worship? So, therefore, hindi natin ito sinusuportahan dahil gateway po siya sa mas marami pang unbiblical practices. At panghuli, napakadami pong pamahiin rito. Naalala natin, di ba, yung mga bata pag binautismohan, tapos pag uwi sa reception, anong nakalagay doon sa souvenir, pati sa cake, o kaya sa tarpaulin nila, welcome to the Christian world. Kailan naging Christian yung bata? Paano nanampalataya yun? Unang-una, wala namang Christian world. Meron lang world. So paano? Paano naging Christian yung bata? So naniniwala kasi na yung bata pag dinedicate na sa church, magiging mabuting bata na yan kasi na-dedicate na sa Diyos. Tapos meron pang belief yung Philippine folklore na yung mga tiyanak daw, 'di ba? Yung daw mga baby na namatay na hindi nabautismuhan. So napakadaming pamahiin sa paniniwala ng child dedication. Kaya hindi po talaga natin sinusuportahan at hindi tayo kumbinsido sa paniniwala po ng child dedication. The best we can do, ipag-pray po yung ating mga anak. Ipag-pray, kasi wala pong harm yung sinabi ng Constitution, walang harm sa pagpipray sa ating mga anak. Panalangin natin na manampalataya sila. At syempre, bilang mga magulang, aktibo tayo na i-guide sila tungo sa pananampalataya kay Jesucristo. Hindi tayo passive. So, wag tayong magtiwala sa nabautismohan naman yan, na-dedicate na yan. Magiging Christian yan balang araw. Hindi. Kahit na 10 beses mo pang pinabautismohan, bininyagan yung anak mo, kung pabaya tayo bilang magulang, hindi natin siya tinuturo kay Jesucristo, chances are, hindi yan mananampalataya. So, the best we can do is pray for our kid, for our child, at i-lead sila sa landas ng pananampalataya ni Jesucristo. So, yun po yung ating conviction. Again, naniniwala tayo na may dalawang ordinance, baptism and Lord's Supper, and we reject child dedication.
So, para sa ating practical applications ng ating lecture, una, let us rejoice of these visible signs God has provided for us. Maging aware tayo mga kapatid, wala sa ating deserving na mag-participate ng baptism and Lord's Supper. Wala po. We are sinners. Hindi po tayo karapat-dapat ng pinakamaliit na pagpapala ng Diyos. Pero sa grasya niya, binigay niya itong mga visible signs na ito. Kaya po mag-rejoice tayo dahil grasya ito ng Diyos tungo sa ikatatatag ng pananampalataya natin. Pangalawa, let us continue practicing it. Kasi isa po ito sa maintaining mark ng isang church. Pag ang isang church hindi na naging masigasig sa baptism and Lord's Supper, it will soon cease to be a church. Kaya po, maging masigasig tayo sa pagpapatuloy dahil testimonya natin ito sa mundo na tayo nakikiisa kay Hesukristo at inaabangan natin ang kanyang muling pagbabalik. Yan po ang sinabi sa 1 Corinthians 11. And lastly, let us not trust in the ordinances but to Christ alone. Huwag po tayong maging superstitious rito. Huwag po natin tignan ito mga means of grace na parang vehicle tungo sa mas malalim na grasya. Nawa itong mga means of grace na ito maging senyalis lang para yung paningin natin maituon natin kay Hesukristo. Kay Hesukristo po galing ang grasya. We are saved by grace through faith, not through ordinances, not through sacraments. We are saved by grace through faith kay Hesukristo, lest any man should boast. So, nawa po nag-benefit ang ating kaluluwa sa study natin ngayong umaga patungkol po sa Article 7 Ordinances. Meron po tayong 10 minutes for question and answer. Kung meron pong tanong. Brother Vince. Good morning po. Thank you, Pastor, po dun sa pagtuturo ng Constitution. May dalawang tanong lang po ako sa patungkol dito sa baptism and also child dedication po. May practical application niya po. Me personally po, meron akong conviction na hindi ako attend ng Roman Catholic na matrimony or pagkakasal or child baptism kasi di ba link siya in salvation. So how do you ano po ba yung conviction ko na yun? Like ganun, same po ba ng conviction with you na matuturo mo ba or ma-advise niyo po ba yun sa mga kapatiran o dito sa church yung ganung conviction kasi di ba yung ano kasi di ba 7 sacraments it links sa salvation. Thank you bro dun sa question mo na yun. Relevant yung question mo kasi last Lord's Day sa lunch table may nagtanong rin sa akin yan. Kasi invited yung isang kapatid natin sa kasal. Kinuha ata siyang abay. So pinag-iisipan niya kung dadalo siya kasi Roman Catholic yung kanyang kaibigan. Na-share ko sa kanya yung experience ko. 2 years ago, meron akong kababata, very close friend na kasama ko siya sa ministry, kaso nag-wander siya, umalis ng faith. Nakapangasawa ng Roman Catholic na babae, tapos kinasal sila sa isang Roman Catholic church sa Silang. Kinuha niya akong abay. 2 years ago yon, so dumalo ako nung kanyang kasal, pero nasa likod ako. Hindi ako nag-participate, hindi ako nakiluhod, hindi ako nag-partake doon sa Eucharist nung pare. Para spectator lang ako, nanonood lang ako dun sa kasal niya. Ginawa ko yon bilang pagpapakita ng respect sa kanya, although naniniwala naman ako na mali talaga yung ginawa niya. Pero shinare ko yun doon sa kapatiran na nagtanong. Sabi ko, kung uulitin yung pagkakataon, hindi na ako sasama. Hindi na ako sasama. I think it is better na hindi dumalo ng ceremony mismo doon sa church kasi tama ka, yung matrimony, tied yan sa salvation nila sa 7 sacraments. At isa pa, papaluhurin po tayo ron. Papaluhurin at papatanggapin ka nung Eucharista nila at yung Eucharista po nila pagbababoy po ito sa Lord's Supper sa ginawa ni Hesukristo. Pasensya na po sa term pero yun talaga yung ginagawa ng Roman Catholic Church. Why? They are re-offering Christ again. Once and for all, inalay na po si Hesukristo. Parang sinasabi nila na kailangan nilang ialay ng paulit-ulit si Hesukristo every Eucharist kasi hindi efficacious enough yung ginawa ni Hesukristo. Kailangan nila ng further efficacy. Kaya kailangan nilang re-sacrifice si Hesukristo. So, hindi tayo naniniwala dun, bro. So, I share the same conviction. Hindi ako dadalo ng wedding ceremony mismo. Meron namang mga ibang ways para magpakita ng ating respect
support natin dun sa kaibigan natin na ikakasal, sa pagdalo dun sa reception, sa pagiging intentional. Kasi hindi lang naman po sa kasal matatapos yun eh. Pwede natin silang kamustahin palagi as a support dun sa kanilang pinasok na marriage. Hindi lang naman yun sa pagdalo mismo dun sa seremonya. So, I share the same conviction, bro. Ah, hindi ko nare-recommend na dadalo tayo sa ceremony ng Roman Catholic wedding. Second po, since ganun din po, 'di ba, yung baptism nila, which is tied that dun sa salvation kasi 'di ba, in their belief, hinugasan yung original sin. Mm. Pero when it comes naman po sa sa yun nga, dedication. Last time kasi nag-attend kami ni Mrs. ko ng dedication. Sabi ko it's okay kasi clear doon sinabi ng pastor nila na hindi to salvific. Once na dinedicate tong bata, hindi to di agad Kristiyano. Pero paano po natin siya ma-distinguish dun po sa Roman Catholic and also sa pag-attend ng baptism ng Presbyterian. Sa pag-attend ng baptism ng Presbyterian. Presbyterian. Yung tanong mo na yung pag-attend ng baptism Presbyterian, you being Reformed Baptist, inimbitahan ka ng friend mo na Presbyterian to... Well, we believe they're wrong. Naniniwala tayong wrong sila. Pero dun muna ako sa child dedication. Kahit kasi bigay pa nung pastor yung mga ganong senaryo na hindi naman ito naggagawad ng grace, hindi natin siya wini-welcome ito Christianity, hindi natin siya binabautismo, hindi ni-dedicate lang natin. What for? Yun ang question eh. Anong purpose ang sinuserve niya? Narinig ko yung argument ng dati naming pastor, sinabi niya kagaya daw to ng practice kay Samuel. Si Samuel, di ba, in-offer siya sa temple, consecrated siya. Ganun din yung makikita natin sa mga Nazarite vow. For example, si Samson, na pag-aralan natin sa Nazarite vow, consecrated ka for holy works sa temple. Sa Old Testament kasi yon. Kaya nga naniniwala tayo dito, kanina in-establish natin, yung ordinances are New Testament ordinances. New Testament ordinances. So kung gagamit tayo ng Old Testament accounts para i-correct yung New Testament ordinances, mismatch po eh. Kaya nga tayo naniniwala niya New Testament. It flows from the New Testament revelation. May mga revelation sa New Testament na distinct sa New Testament lang. For example, the Trinity. New Testament revelation yun. Hindi naman yung revealed sa Old Testament eh. Merong mga proof sa Old Testament pero yung full revelation nasa New Testament na. Yung ordinances, naniniwala rin tayo doon. For example, baptism. Never siyang nangyari sa Old Testament. Yung mga Presbyterian, dinudugtong nila yung continuity ng circumcision patungo ng baptism. Di tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo na bagong revelation sa New Testament, yung baptism, at hindi siya nagka-carry over sa Old Testament as circumcision. So, yung practice ng child dedication, brother, hindi ko nakikita yung purpose niya. So, wala siyang purpose, and kagaya nung nabanggit natin, may mga danger kasi siyang pwedeng idala kahit na sabihin pa natin yun, hindi natin may iwasan yung ating makasalanang isip at puso na pwedeng mag-isip tayo na mayroong special grace na nagagawad sa bata sa process na yon. So therefore, much better na iwasan na lang. Yeah. So both po, Pastor, din niyo po ma-advise Hindi, bro. na maka-attend doon. Yes, bro. At even in a clear conscience po na ibang conviction mo pupunta ka doon. Yes, bro. I Okay. share the same conviction. Okay. Thank you. Brother Jeremiah. Pastor, thank you po dun sa pag-aaral. May question lang po ako dun sa, naitanong ko na po to last time. Yung question ko po last time, if yung, di ba yung church itself, na nung nilatag niyo po sa amin yung pros ng weekly Lord's Supper, kung historically, ang matitrace po ba natin ay, I mean, kung malaki yung evidence for weekly Lord's Supper, bakit hindi po nag-weekly Lord's Supper? So, tapos nung time na yun, naalala ko, nag-check ako ng mga books, nag-ask din ako kay Armel. Gusto ko lang pong ma-clear yung sa Acts 20. Ay, yung sa Acts 20 verse 7, nakalagay po kasi doon, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread,
does it mean na leaning siya doon sa weekly? Kasi evident po sa scriptures sa New Testament yung they do it as often as they could. Kaya nga po 'di ba pagpalo nung 1 Corinthians ni rebuke ni Paul na nagmi-meet kayo na hindi in the way of in the Lord's Supper, eh ginagawa niyo ito ng maling paraan. So kung basically kung historically ay kung by the scriptures itself malinaw na we do it as often as they could, why bakit nga po tayo nag-flow into doing it monthly na naging nakasanayan na lang. Kasi kung tinirace ko rin, nung time ni John Calvin, nung kay Calvin, he wants it to do it weekly. But then, kailangan niya mag-abide sa Geneva Council na ang ginagawa nila is nakasanayan nga nila ng naging norm ng iglesia na gawin it monthly. So, yung question ko po is, why, yun nga, why, yung kung yung Acts 20 verse 7 ba, does it promote na gawin nga ito ng as often as we could? Kung malinaw naman na merong ganun, why we come up to a point na nag-conclude sa ganito po? Thank you, bro. Thank you dun sa historical background na sinabi mo sa Geneva Council. Tsaka dun sa citation mo ng ibang passages sa Book of Acts. Totoo na may mga mandate si Apostol Pablo sa mga iglesia na sa tuwing nagkakatipon sila sa unang araw ng sanglinggo, ibig sabihin Lord's Day, na i-commemorate nila yung kamatayan ni Jesucristo via Lord's Supper. Totoo yun, na yun talaga instruction. Now, to answer your question kung bakit natin siya ginawang once a month, tradition. Dahil sa belief na pag ginawa natin siya weekly, mawawala yung essence. Magiging tradition yung ating commemoration ng Lord's Supper. Hindi ko nakikita yung argument na yun na mag-hold ng water. Kasi bakit yung preaching ginagawa natin weekly? Bakit yung prayer? Yung Bible reading, scripture reading? Diba pag ginawa natin weekly itong mga bagay na to magiging tradition siya? Nararamdaman ba nating tradition yung pagpunta natin sa church weekly? So kung tatanungin natin yung Lord's Supper na wag natin yung gawing weekly kasi mawawala na yung essence, eh di ganun din yung treatment dapat natin sa iba pang means of grace. Kasi means of grace din yan eh. So yes, solid yung argument, very scriptural, and very historical yung argument na i-commemorate yung Lord's Supper every week, tuwing nagkakatipo ng iglesia. Thank you po, Pastor. Tapos, mai-add ko lang din po, kasi di ba isa ring reasoning na parang ang naging, nung tinitrace ko rin historically, parang they want it to have an examination time. Parang lalapit lang ako sa Panginoon kapag okay na. Kapag parang may preparation. Pero kasi di ba, Pastor, yung sa 1 Corinthians 11:28, nakalagay doon, let a person examine himself and eat. Hindi naman nakalagay doon, let a person examine himself by a month sa kumain or magpartake. So therefore, yung self-examination, nagko-call out din siya sa'yo to partake the Lord's Supper. Tama po ba? Yes. Okay. Yan din yung argument ko, bro, 4 months ago. Sinabi ko na hindi dapat maging reason natin na hindi tayo magpa-participate ng Lord's Supper kasi may kasalanan tayo. Actually, all the more nating naisin na mag-partake ng Lord's Supper. Pansinin mo dun sa text na kinote mo, 1 Corinthians 11, sinabi, let the person examine himself. Sinabi ba dun, dapat ma-ensure natin na nag-repent siya, tsaka siya mag-partake. Di ba wala? Examine yourself, tapos partake. Ayun yung imperative ng text. Ibig sabihin, necessary, yes, yung self-examination. Pero hindi sinasabi dapat talikuran mo muna to. Kasi there's no perfect repentance eh. Never nating matatalikuran lahat ng kasalanan natin as long as we're in the flesh. So kung yun ang reason natin, wala dapat mag-partake ng Lord's Supper. So, pwede tayong, the best way we can do is examine ourselves, partake sa Lord's Supper. Now, kung meron mang dapat ayusin, pwede natin gawin yun before the Lord's Supper. Yun ang better. Kung meron kailangan relationship na ayusin, meron kailangan ipagsisig, gawin before Lord's Supper. Pero kung merong hindi kayang gawin, na dadating na yung Lord's Supper, kailangan na mag-partake, tapos ikaw, hindi mo na, magre-repent muna ako, pwede mo yan gawin afterwards. Kasi, call ito ng self-examination, hindi para sa resolution. Okay? Pwede, yung mga resolution pwede natin gawin afterwards. So, again, tama yung view mo, bro, na the more na nagkakasala tayo, the more dapat tayong mag-desire na mag-partake ng Lord's Supper. For example, na hindi ka makahinga, nahirapan kang huminga, ayaw mong mag-take ng oxygen tank kasi
kapos ka sa hininga eh. Di ba hindi? The more kang hahanap ng source para masustain ka. Kasi nga, nawawalan ka ng hininga. In the same way na nalalaglag ka sa grasya ng Diyos, the more kang mag-desire ng means of grace para mabalik ka sa grasya ng Diyos. Yan lang, bro. Thank you po. Kung meron pa pong ibang question, pwede po ninyo akong i-approach later. Lampas na tayo ng 5 minutes. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa aming mga pinag-aralan. Wala po sa amin rito ngayong umaga ang karapat-dapat na makapartake ng mga means of grace po na ito. Kami mga stranger sa inyong kaharian. At dahil kay Hesus Kristo, kinaawaan po ninyo kami. Hindi po sa mga mabubuting gawa namin, kundi dahil maawain kayo sa mga makasalanan na kagaya namin. Pinagkalooban niyo po kami ng conviction, ng ability to repent and come to you in faith. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming utang sa iyo na hindi namin kayang bayaran. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na wag iwawalang bahala ang mga means of grace na pinagkaloob niyo po sa amin, but we will cherish it deeply sa aming mga puso. At nawa ito ang maging bunga nito sa amin, O Diyos, sa aming napag-aralan ngayong umaga. Salamat sa pagsama mo at nilalapit po namin ang aming pang-umagang pagtitipon. Nawa, O Diyos, ang iyong spirito ay maranasan na aming lahat, hindi literally, but through the conviction of your word. Nawa, O Diyos, ma-open ang aming hearts at magkaroon kami ng recognition na kasama ka namin sa oras na ito at dapat ka namin gawaran ng pinakamalalim na pagsamba at pagrespeto. Tulungan mo po kami, O Diyos, pagkat kami mahihina. Sa iyo kami umaasa, alang-alang kay Hesus Kristo. Amen. 10:30 start po tayo.